Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, nag-umapaw ang pagtataka sa mga mukha ng mga panauhin mula sa MA sect. Habang nakatutok ang kanilang mga mata sa pangunahing tauhan, si Tang Siwon, tila ba ang hangin mismo ay huminto, naghihintay sa susunod na mangyayari. May matindi siyang diwa ng kabayanihan, subalit maikli ang kanyang pasensya. Mariing wika ng sect leader na si Jium Hua, na agad ding nagdagdag, nakilala kita sa mismong sandaling nasalayan kita. Isang matamis na ngiti ang biglang sumilay sa labi ni Siwon, worry lihim na kasunduan sa kanyang isipan, sa pamamagitan ng pagkakataong ito, mababayaran ko ang napakalaking utang ko sa isa sa mga pinuno ng 10 dakilang sekta. Agad niyang nilapitan si Jium Hua at buong galang na sinabi, kung ayos lamang sa iyo, mangyaring sundin mo ang aking mga tagubilin. Walang pag-aalinlangan, tumango si Jium Hua, isang tahimik na hudyat ng pagsang-ayon, huminga siya ng malalim, saka mariing nagwika, nais kong masilayan ang iyong talento nang walang kinikilingan, ngunit nagkamali ako sa pagtatago ng aking tunay na pagkakakilanlan. Mabilis niyang tinanong, ayos lang ba talaga ang katawan ni Siwon? Bago pa man sumagot, magalang na pinagdampi ni Siwon ang kanyang mga palad sa harap, tanda ng kanyang respeto, sa kanya inilahad, gaya ng sinabi ko, pagod lamang ako, huwag na po kayong mag-alala. Nang marinig yun, lihim na nagpasalamat si Jium Hua sa pamamagitan ng isip, pinananatili ang dangal na dapat ay kanya. Samantala, nagsimulang magbulungan ang mga elders ng Tang clan, naguguluhan sa mga sinabi ni Siwon, isa sa kanila ang mariing nagwika, kung ganoon, isa nga itong pagkakamali, dagdag pa ng isa, kung gayon, totoo rin pala ang mga aral ng banal na manggagamot. Bahagyang ipinikit ni Siwon ang kanyang mga mata, saka marahang sumagot sa pamamagitan ng isip, wala nang dahilan para pahabain pa ang ating pag-uusap. Muling ngumiti si Jium Hua, sumang-ayon at nagsabi, tunay nga, sa buhay, ang mga simpleng pagkakamali ay may bigat na aral. Bahagyang hinawakan ni Siwon ang kanyang batok, saka nagsalita ng may bigat, bagamat nasaktan ng aking katawan, nagpapasalamat ako na hindi ito umabot sa bingit ng kamatayan. Napabuntong hininga si Jium Hua, saka taos-pusong humingi ng paumanhin, patawad, Tang Clan Young Master. Ngunit biglang sumabat ang Tang Clan Head, ama ni Siwon, na may seryosong ekspresyon, ganun ba talaga ang nangyari? Lumingon si Siwon sa direksyon ng kanyang ama at buong tapang na sumagot, oo, paano ko naman pagbibintangan ang sekta ng MA ng pagsisinungaling? Galit na sumiklab ang kanyang ama, paindet na sinabi, nasisiraan ka na ba ng ulo? Muntik ka nang magdulot ng kakilakilabot na pagdanak ng dugo? Dagdag pa niya, kahit pamukha nang naniniktik sila ng lihim na sining ng angkan, hindi mo dapat sila inatake ng padalos dolos. Agad namang itinaas ni Jium Hua ang kanyang kamay, tanda ng kanyang pagsisikap na pakalmeyin ang Tang Clan. Sa sandaling yun, bahagyang yumuko si Siwon sa harap ng kanyang ama, nagbigay respeto at humingi ng tawad, nagkamali ako, balak ko lamang sana silang takutin. Ngunit hindi nagpatinag ang kanyang ama, galit na pinagalitan siya, kahit pakutsilyong pang-ensayo yon, hindi pa rin katanggap-tanggap ang ginawa mo. Samantala, nagdilim ang ekspresyon ni Chonyon, nilalamon ng takot habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang nagawang pagkakamali, kutsilyong pang-ensayo ang ginamit niya, ngunit totoong espada ang aking hinugot, bulong niya sa sarili, nanginginig ang buong katawan sa pangamba. Sa sandaling yun, marahang hinawakan ng Tang Clan Head ang mesa, saka kalmadong kinausap si Jium Hua, sect leader Jium Hua, naniniwala akong may hindi pagkakaunawaan dito, humihingi ako ng paumanhin sa aking nagawa. Agad namang sumagot si Jium Hua, huwag niyo na pong isa-puso yun, nagkamali rin ang aking disipulo. Dahil dito, biglang napaluhod si Chonyon sa sahig, buong pusong humihingi ng tawad sa Tang Clan Head at kay Siwon. Humihingi ako ng paumanhin, mariin niyang saad, nanginginig ang tinig ng babaeng disipulo. Agad namang nagbulungan ang mga elder ng Tang Clan, nagtataka sa kanyang ginawa, ano? Lumuluhod ang disipulo ng sekta ng MA, bulalas ng isa, anong pagkakamali ang nagawa niya? Tanong pa ng isa, puno ng pagtataka. Marahang humakbang si Siwon, papalapit sa babae, bahagya niyang nilapitan si Chonyon, saka nagwika, paano nagawang lumuhad ng ganoon kadali ang disipulo ng isang prestihiyosong sekta, bagamat sinasabing mapagtanim ng galit ang angkang Tang?
Pagkatapos, ngumiti si Siwon ng may banayad at kalmadong ekspresyon. Malumanay niyang inilahad habang inaabot ang kanyang kamay sa babae. Hindi kami nagpapaluhod ng tao dahil lamang sa mura at pang-iinsulto. Agad namang iniabot ni Chonyo ng kanyang kamay, tinanggap ang alok ni Siwon. Habang siya'y tumatayo, mariin siyang napaisip, sinusubukan ba niyang palabasing insulto lang ang aking pagkakamali? Paano naman ako magkakaroon ng masamang balak laban sa ganitong? Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pag-iisip, pinutol niya ito at malumanay na nagsalita, pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Salamat, hindi, humihingi ako ng paumanhin, saad ng babae, puno ng pagsisisi. Dagdag pa ni Ji-Yumhua, salamat sa inyong pag-unawa, Tang Clan Young Master. Marahang pinagdampi ni Siwon ang kanyang mga palad, tanda ng respeto, saka sumagot, kapag bata ka pa, madalas nauuna ang init ng ulo. Ngunit sa kanyang isip, mariin niyang sinabi, akala mo ba mababawi mo lang ito sa pagluhod? Sa sandaling yun, kalmadong kinausap ni Ji-Yumhua ang Tang Clan, puno ng paghanga, ang iyong anak ay tunay na nagmana ng iyong pagiging bayani. Masyado mo siyang pinupuri, sambit ng ama ni Siwon. Ngunit mariing inilahad ni Ji-Yumhua, hindi ko ginagawa yun, hindi ako kailanman nagbibigay ng hungkag na papuri. Dahil dito, napangiti ang ama ni Siwon, bahagyang nabawasan ang bigat ng kanyang dibdib. Samantala, biglang natigilan si Ji-Yumhua nang marahang sumabat si Siwon, ngayong nalinaw na ang hindi pagkakaunawaan, maaari na ba tayong magpatuloy, dahilan upang mapasinghap si Ji-Yumhua bago sumagot, hay, naku, muntik ko nang malimutan ang mensahe mula sa alyansa. Itinaas niya ang kanyang kamay, saka mariing nagwika, bago yun, bilang kabayaran sa aming pagkakamali, ipagkakaloob ko sa tagapagmana ng angkan ang 3 kahilingan. Dahil dito, nagdilim ang ekspresyon ni Siwon, sumili ang masamang ngiti na tila ba may binabalak, sa wakas, makapagnanakaw na rin, makikipagnegosasyon na tayo, bulong niya sa sarili, puno ng tusong kagalakan. Samantala, biglang sumulpot ang alaala mula sa kabataan ni Hayong, mariin niyang inilahad, magaling na ang aking paningin mula pa noong bata ako, hindi lang nito ako tinulungan na makakita, binigyan din ako ng kakayahang silipin ang puso ng tao. Sinabi ng mga taga-nayon na sinapian daw ako ng multo, natakot sila, at itinaboy ako, ngunit ayon kay banal na Madre Boyon, ito raw ay kakayahang tulad ng gintong mga mata, isang biyaya at talento, hindi isang sumpa. Balik sa kasalukuyan, seryosong nakatitig si Hayong, nakatingin sa gilid, pabulong na nagsabi, nagkamali ba ang aking mga mata? Bakit nawala na ang dating anyo niyang bayani? Ano nga ba ang tunay niyang pagkatao? Samantala, bahagyang napaubo si sect leader Ji-Yumhua, saka naglahad, sa lahat ng lugar, ang saradong minahan sa bundokyo ang hinihiling mo, kahit halos wala na itong halaga. Malapit ito sa sekta ng Qingcheng kaya magiging mahirap ito. Agad namang nagkunwaring namimilipit sa sakit ang tiyan ni Siwon, ang aking chi core, dahilan upang mapailing si Ji-Yumhua. Gayunman, gagawin ng sekta ng MA ang lahat ng makakaya. Sunod na kahilingan ni Siwon, nais kong gamitin ang pandayan ng Miriam Alliance, dahilan upang manlaki ang mga mata ni Hayong, malalim na nag-isip, sinasamantala niya talaga ang aming pagkakamali, bulong niya sa isip. Marahang inilahad ni Ji-Yumhua, humihingi ako ng paumanhin, ngunit lampas iyon sa aking kapangyarihan, kailangan ko ang pahintulot ng pinakadakilang panday ng alyansa. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinabi, mahigpit na hinawakan ni Siwon ang kanyang braso, nagkunwaring namimilipit sa sakit, nagbago ang naratibo ni Ji-Yumhua, sabay pikit ng kanyang mga mata, ngunit ako mismo ang kukumbinsi sa kanya. Dahil dito, malalim na napaisip si Hayong, nakatitig kay Siwon, ano ba ito? Wala akong maramdaman na masamang balak, bulong niya sa kanyang isip, puno ng pagdududa at pagtataka. Samantala, makikita si Siwon na nakatayo ng matuwid, mariing inilahad ang kanyang panghuling kahilingan, ngunit bago pa man, muli siyang nagbigay pasasalamat, dahil sa inyong pag-unawa, mangyaring ipadala ang estratehista ng hukbo upang magsilbing aking tanod. Agad siyang kinausap ng kanyang ama sa pamamagitan ng isip, mariing boses ng clan head, Siwon, hindi mo dapat tanggapin ang mga walang kabuluhang bagay na ganyan, isang estratehista bilang tanod, dapat ay mga bagay na makikinabang ang angkan ang hinihiling mo. Bahagyang ipinikit ni Siwon ang kanyang mga mata, bulong sa sarili, tanging mga ganap na mangmang lamang ang maghahanap ng tubo sa ganitong sitwasyon, kung magpakita ako ng kahit kaunting paghamak,
Mawawala sa akin ang paggalang ni Abbas Jiumhua. Ito na ang pinakamabuting desisyong magagawa ko. Ngunit bigla siyang natigilan, kasabay ng pagdilat ng kanyang mga mata. Worry may nakamasid sa kanya. Doon, naisalayan niya si Hayong, walang kurap na nakatitig, dahilan upang mapamura siya sa sarili. Nang masilaya naman ito ni Hayong, sumili ang pag-aalangan sa kanyang ekspresyon. Pabulong na sinabi sa sarili, bakit niya ako tinitingnan ng ganoon? Samantala, ramdam ni Siwon ang pag-aalangan at pag-aalala sa kanyang sariling mukha. Bulong niya sa sarili, bumabalik lahat ng alaala at pagkakasalang pilit kong kinalimutan. Muling sumilay sa kanyang isipan ang mga pangyayari bago siya bumalik sa nakaraan. Nang patayin ng kulto ng dugo ang pinuno ng alyansa, nahati ito sa dalawang panig, ang Anti-Blood Alliance, na naniniwalang dapat humingi ng tulong sa mga hindi ortodoksong sekta, at ang panig na nanindigang dapat panatilihin ang dangal ng pagiging ortodokso. Isa sa tatlong pinunong namuno sa Anti-Blood Alliance ay ang Sword Queen, Du Hayong, nakapagtataka, maraming beses ko siyang nasalubong. Kung paghihiganti ang hangad mo, sa amin dapat yun. Ano ang pinagkaiba ng mga ginawa mo sa kulto ng dugo? Sa paningin niya, tinatahak ko ang landas ng demonyo matapos talikuran ang matuwid na daan, pati ang dalisay na batang yun ay kinorep mo. Dahil dyan, papatayin kita ng sarili kong mga kamay, at pati ang bastos na umimpluwensya sa kaibigan niya. Mas mabuti sana, kung mas maaga ko siyang nakilala. Ngunit bigla naputol ang kanyang pag-iisip nang umalingaw-ngaw ang isang tinig. Paulit-ulit na tinatawag siya, tagapagmana ng Tang Clan. Doon, mariing tinanong ni Jiumhua si Siwon, may problema ba? At inulit niya ang kanyang sinabi, aasikasuhin ang tanod na gusto mo. Agad humingi ng paumanhin si Siwon, sect leader, sandali akong nawala sa aking focus. Nang marinig yun, marahang hinawakan ni Jiumhua ang balikat ng ating bida, saka nagwika, tila hindi ka pa maayos. Mas mabuti pang magpahinga ka muna hanggang sa ganap kang gumaling. Pagkatapos, inilabas ni Jiumhua ang isang tila sinaunang scroll at iniabot ito sa Tang Clan head. Mariin niyang sinabi, ngayon, iaanunsyo ko ang opisyal na gantimpala at paninindigan ng alyansa. Agad itong kinuha ng Tang Clan head, binuksan at sinuri ng mabuti. Mariin niyang wika, ang gantimpala ay kapareho ng dating serbisyo ng pag-escort, ngunit nadagdagan ang bilang ng paggamit. Paglalahad naman ni Jiumhua, maaari na kayong magsagawa ng 2 pang mid-rank na kahilingan o 20 low-rank na kahilingan. Nang marinig yun, mariing tinanong ng Tang Clan head ang pinuno ng sekta MA, ipinaalam pa ba sa amin kung nagsasagawa na sila ng isang mid-rank na kahilingan? Oo nga, sagot ni Jiumhua sabay tango, hindi ba umalis ang Manhe Escort Agency para sa inyong kahilingan 7 linggo na ang nakalipas, naniniwala akong paparating na sila. Ngunit biglang naudlot ang kanilang pag-uusap nang may tauhan na sumugod, hingal na hingal, binuksan ang pinto at sumigaw, may problema, ang Poison Demon. Bahagya siyang yumuko, kapos sa hininga, mariing sinabi, ang Poison Demon ay tinambangan kami. Doon, naisalayan ang pag-atake ng isang nilalang na tinatawag na Poison Demon, nagpulasan ang iba, nagsikap na makatakas upang makahingi ng tulong, mula sa lupa. Makikita ang isang tauhan ng escort na tinatapakan ng mukha, humihingi ng tulong, nagmamakaawa na huwag siyang patayin. Ang Poison Demon ay nakangisi ng masama, naglalabas ng nakakatakot na enerhiya mula sa kanyang katawan, worry demonyo mula sa impyerno. Dahil dito, natigilan ang lahat mula sa dalawang panig Tang Clan at MA, dahil sa kanilang narinig. Samantala, nagdilim ang ekspresyon ni Siwon, naalala ang mga pangyayari, ang insidente ng pagnanakaw sa escort ng Martial Alliance, ang pangyayaring naglaho ng walang bakas ang buong escort agency, gawa ng Poison Demon. Napahampas ng mesa ang Tang Clan head dahil sa matinding gulat at inis, mariin niyang sinabi, maaaring may iba pang nakaligtas, mag-iwan lamang ng kaunting tauhan at maghanda ng umalis. Agad namang nagmungkahi si Jiumhua, sasama kami sa inyo, ang Poison Demon ay kaaway ng buong alyansa. Nang marinig yun, agad nagpa siya ang Tang Clan na lumakad, sabay pasasalamat, salamat sa inyong tulong. Habang papaalis, sinabihan ng clan head ang kanyang anak na tagapagmana, manatili ka rito at pamunuan ang pamilya. Puno ng determinasyon, mariing sinabi ni Siwon, pinuno ng angkan, sasama ako sa mga reserba matapos kong mahuli si Tang Hoyol sa pagnanakaw ng gantimpala ng angkan. Sinipat siya ng Tang Clan head, mariing wika,
hindi mo ito kakayanin habang sugatan ka, ako na ang bahala, kapag naghintay pa tayo, huli na ang lahat. Ngunit mariing nag-insist si Siwon, kasing antas lang niya si Son Woogon, kaya ipagkatiwala ninyo siya sa akin, dapat na tayong umalis kaagad. Bahagyang iniyuko ni Siwon ang kanyang ulo, bakas sa mukha ang matinding panggagalaiti, bulong niya sa isip, hindi ko alam kung anong mga pagbabago ang maaaring mangyari mula ngayon, ngunit kailangan kong bunutin ang ugat ng kasamaan, papatayin ko muna si Tang Hoyul, saka ko hahabulin ang Poison Demon. Samantala, sa tanggapan ng punong escort, makikita ang isang nilalang na nakatalikod sa loob ng silid, sa ibaba, isang tao ang wala ng buhay, nakahandusay. Doon, si Chief Escort Tang Hoyul ay abala sa pag-iimpake ng mga gamit, mariin niyang saad, sa sandaling malaman ito ng pinuno ng sekta ng MA, darating siya rito anumang oras, kailangan kong tumakas dala ang mga tseke at mahahalagang kayamanang kaya kong buhatin. Mula sa kanyang likod, habang abala siya, makikita ang pader na unti-unting nagkabitak, sa isang iglap, sumabog ito ng buong lakas, dahilan upang mapa-address ang taksil na si Tang Hoyul, nagulat at nataranta, sino ang gumawa nito? Doon, makikita ang paanang nilalang na marahang pumasok, panunuyang sambit nito, mas maayos ka pala kaysa sa sinasabi ng mga chismis, parang nakakita ng multo si Tang Hoyul, baka sa mukha ang matinding galit at inis, napamura sa takot, bahagyang yumuko ang ating bida, si Siwon, mga mata matalim, malamig na tinig, narito ako upang singilin ang iyong mga kasalanan, taksil kong tiyuhin.